So, ang topic natin today is graphic designing. So, pumili ako ng isang topic na tingin ko ay knowledgeable ako at gusto ko ring i-share sa inyo. So, maganda po itong topic na ito kasi halos lahat naman sa atin ngayon is into this na parang gusto natin matuto at the same time, gusto ko magbigay ng konting tips as far as I know sa mga alam ko tungkol sa designing since sa team namin marami nang marunong mag-Photoshop, though yung iba hindi pa. Pero maganda to start na bago tayo matuto sa Photoshop, alam natin yung do's and don'ts, di ba? So, start tayo. Topic ko today is graphic designing. Ano nga ba yung mga common mistakes made by non-designers? So, babanggitin ko dito yung mga common is like yung more fonts ba, pixelated image, and too wordy. So, ito yung mga common na mistakes na minsan kapag gumawa tayo at merong mga pro na nakatingin, ito yung unang-una nilang mga napapansin. Ilan sa mga napapansin nila na mali sa mga ginawa natin. So, hindi naman din tayo pro pero mas maganda kung alam natin yung by default, yung rule of thumb sa pag-design. So, first, okay. Kailan ba yung huling beses na sinabi nyo na, I wish I could do that? Diba? So, para malaman natin kung paano gawin, dapat alam din natin yung mga rules. So, maganda to matutunan natin. Ilan lang to sa mga basics. So, ang mga itatakal natin dito, i-share ko is yung mga bagay na alam ko rin na magandang i-share sa inyo at ma-adapt ninyo. So, I wish I could do that, diba? Kapag nakakita ko ng mga pro, yung sinasabi ko rin talaga to kasi ang galing. Akala natin mahirap pero madali lang palang gawin. So, ano nga ba yung rules that one should never break in designing? So, tackle natin. Ano po ba yung mga dapat na hindi natin gawin pag nagle-layout tayo? Yan. Common ito, proportional scaling of graphics and text. So, ano po ba yung napapansin ninyo sa text, sa image? Kitang-kita naman po, di ba? Ayan. Commonly, where to select when dragging photos to resize? Saan nyo po ba dinadrag yung photo kapag nagre-resize kayo ng image? Common mistake ito. So, ano po ba yung tama? So, yan. Ang correct po is, press shift while dragging from corner. So, bago po ito yung shift. So, press lang natin yung shift, then i-drag natin from the corner. So, yun po yung proper. Bakit po? That is to prevent stretching and keep your picture in proportion. So, bakit po? Kapag hindi natin yan ginawa, ano po ba yung nagiging output? So, ganito po yung nangyayari. Kasi, usually, nagdadrag po tayo from the side handles. So, ang nangyayari kapag sa side handle tayo nag-drag, nadi-distort yung picture, then hindi na maganda. So, nakikita nyo po lumiliit po siya. Ayan. So, ang proper is tandaan nyo po sa corner. Corner lagi. Okay? Next is image. So, another term, pixelated image. So, mas maganda pong gumamit tayo ng mga vector image, yung mga downloadable na malinaw, compared sa mga malalabo kasi hindi siya maganda tingnan. So, ano po ba yung resolution value na kailangan for professional web and quality printing? So, magkaiba po yung binabanggit dito, yung picture na nililayout for printing at yung picture na nililayout for posting lang sa Skype or sa email. So, ano po ba yung requirement na resolution? First is, pag ipiprint niyo po yung nililayout ninyo, kapag for printing siya, ginawa siya para i-print, is 300 pixels per inch dapat yung resolution. While kapag for posting lang siya,
72 pixels per inch will do. Saan po ba yan nakikita pag nagle-layout? Okay, dito po. So, kung mapapansin nyo po, kung nakapag-layout na po kayo ng Photoshop before or ngayon, meron po tayong ganitong part na pag nag-add tayo ng new document, ito po yung nagwe-welcome sa atin na window. So, ma-observe nyo po dito sa part na to, merong resolution. Tapos nakalagay yung number and then yung type. So, ginagamit ko po is yung pixels per inch kasi by inch naman po yung size na ginagamit ko usually. And then, nakalagay po dito yung resolution. So, nabanggit po kanina kapag for print, pag kailangan nyo ng printed, automatically, 300 yung pixels per inch na ilalagay nyo ng resolution. Kasi, kapag ito ay mababa sa 300, malabo po yan kapag pinrint. Pag nakita na, may na-observe po kayo na nag-layout kayo tapos sobrang labo pag pinrint, ibig sabihin mababa yung resolution. So, pwede nyo na po siya agad iset na 300. Actually, 240 to 300 will do. Okay na rin yun. So, pag for Skype posting lang siya, pwede ng 72. By default, 72 yung resolutions. Good na. Okay? So, mas maganda, mas mataas kasi mas malinaw. Po. Sa ibang beginners, hindi po ito masyadong alam, pero yan. So, sana ma-adapt nyo po. Next is font styles. So, every time po magle-layout tayo, iwasan po natin gumamit ng maraming font style. So, dito po sa sample natin, dalawa yung font style na ginamit niya. So, isang Baskerville, tapos isang Georgia. So, kung mapapansin nyo po, masakit po siya sa ulo tingnan, hindi po siya mabasa, tapos medyo magulo. And then, maliban, yung kaibahan niya dito sa isa naman is yung font style is isa lang. Iba lang yung weight niya. May light, tsaka may black. Kung mapapansin nyo po, kung naka-download na po kayo dati ng mga font style, meron tayong mada-download na font na isang pack. Meron na doong italic, may bold, may light. So, mas maganda kapag nag-download tayo at pag nag-layout, isang family lang ng font style yung gamitin para, lalo na kung formal yung design, isang font family lang maganda na tingnan. Yun po yung purpose kaya kapag nag-download tayo ng font, may family, may isang set na siya. So, maganda yung ganun. Next, i-double natin yung point size. So, kapag gagawa tayo ng design, lalo na kung maraming wordings yung gagamitin natin, yung minimi ng double dyan is kapag yung pinakamalaki mo ay 60, halimbawa yung pinakamaliit mo ay 25, yung kasunod niya ay 50, and then yung kasunod na ay 100. So, ganun yung proper na pag-layout, lalo na kung may text. So, i-double natin yung point size. Mas maganda siya tingnan sa design. Next is yung keep your font in the same family. So, yun yung sinabi ko kanina. Iwasan po natin yung gumamit ng maraming klase ng font style. And then, inulit ko po, stick to 2 to 3 fonts maximum. Kung may 4 pa, okay lang din, pero sana halos kamukha. And then, if possible, use different weights of typeface. Yun po yung bold, light, italic. Yan. So, doon na lang tayo mag-differ. Hindi na natin babaguhin yung font style. Hard to read text. So, usually, kapag nagle-layout, napapansin ko po, yung mga nagle-layout na kulay pink yung likod, tapos red, yung ganon, yung parang nagtatalo yung colors ng text sa background. So, ako po kasi kapag nagle-layout, light or dark yung kulay ng background, and then yung text is lighter. Kapag light yung text, dark yung background. Pag dark yung background, light yung text. So, ganun siya. So, hindi sila nagtatalo or using the same family ng color. Diba may mga ganong klase ng color yung hindi siya nagtatalo. Placement of text as well as contrast between text and background is important. Saan mo siya ilalagay? Usually, kapag masyado ng colorful yung part na ito, dapat dito na siya sa kabilang side. Or kung hindi man ganyan, yung color hindi ganito.
So, medyo magulo siya tingnan, di ba? Next, instead of placing elements arbitrarily, use grids to arrange your elements neatly. Hindi ko sure kung gumagamit kayo nito, pero ako po ay sanay sa grid. So, saan po ba nakikita yung grid? Po, kung nagle-layout kayo, may layers, 'di ba? Usually wala talaga siyang line. So, ang hirap mag-straight, 'di ba? Ang hirap ng straight. So, this time, pwede nyo gamitin yung grid. Yung shortcut key lang po is yung control, tapos ito po sa keyboard. Yan, ang tawag dyan. Tapos, press nyo lang po yung control, pagsabayin nyo sila, and then ma-observe nyo po may grid na yan. So, madaling mag-straight. So, madaling maglagay. Saan ba siya banda? Madaling magpantay. So, proper yan siya. One of the basic yan. Pero ako po yung ginagamit ko is yung ruler. Yung ruler naman is makikita mo kapag press mo yung control tapos yung colon sa keyboard. So, hinihila lang po yan. Dinadrag siya from here papunta sa gitna. So, makikita nyo pag nag-drag kayo, magkakaroon ng line na tulad nito. Pwede rin yung horizontal, pero pwedeng vertical. So, ginagamit ko po siya to straight text. So, minsan kapag ina-align ko pagilid, ina-align ko sa ng left or right, nilalagyan ko ng line dito kasi hanggang dito lang siya sa sagad. Okay. So, maganda po yung ruler. Gamitin nyo po yan lalo na kung ang feeling nyo hindi pantay yung pagkakalagay ninyo ng text. Pwede yan marami. Hanggang sa magmukha na siyang grid, pwedeng marami. Unlimited yan yung ruler. Okay? So, kung sanay po kayo mag-ruler sa drawing yan, pwede nyo pong gamitin yan sa PS kung alam nyo po na siya. Okay, next. So, very basic po ito kasi kapag yung layout niyo ay walang white spaces, magulo siya tingnan, magulo siya sa mata. So, a sure sign of an amateur designer is the lack of white space. Kung mapapansin niyo po kapag ang isang layout artist ay amateur, so baguhan, sobrang gulo, sobrang daming text, ang lalaki, tapos wala nang naiiwang space. So, one of the best example po ng magandang pagkaka-layout is yung Google website. Kung mapapansin niyo yung Google website, ang laki ng white space. Kasi ang gustong mangyari nito is mag-focus ka dun sa kanya lang. Kapag may white space kasi, kapag in-embrace mo yung katulad ng ganitong layout, so ma-observe mo, yung mata mo, dun lang pupunta sa gusto niyang sabihin sa'yo. Okay? So, malinaw na malinaw yung image and then yung text. So, yun lang naman yung kailangan mo. So, wala nang ibang kailangan details. So, mas malinaw, mas maganda. Okay? So, hindi rin naman maganda na puro white space na lang. So, gamitin po natin yung rule of thirds. Meron tayong tinatawag na rule of thirds kasi na kahit sa photography meron po yun. Kung meron tayong, basahin po natin yung tungkol sa rule of thirds na kung saan dapat nakalagay yung image, saan dapat nakalagay yung focal point sa isang design. Okay, maganda pong basahin yung rule of thirds kapag nagle-layout tayo. So, ito finalo niya po yung rule of thirds kasi nasa gitna po siya. May tinamaan siyang lines dyan. Invisible line. Ayan. So, next. The right colors. So, isa rin po ito sa mga common mistakes, yung paggamit ng kulay. So, ineffective color combinations yan. Katulad po sa sample, gumamit siya ng background na green, nilagyan niya ng font color na pink, and then may dark color, and then may yellow. Sobrang tingkad. So, para sa viewer, hindi siya maganda tingnan. Tapos, lagi po natin tatandaan, kung ano yung mood ng design mo, yun din dapat yung mood ng color mo. Kung yung design mo ay formal, gumamit ka ng formal colors like white, black, gray. Hindi ka pwedeng gumamit ng green kapag yung design mo is for formal. So, yung mood ng design lagi dapat naka-align siya sa font color and font design. Okay? So, wag ganito. Hindi siya maganda tingnan. So, nagmamatter po lagi yung font color and font design. At the same time, yung color mismo ng layout mo.
Actually, hindi lang naman yan sa Photoshop magagamit sa mga Word, sa PowerPoint. So, na-apply din natin yan siya yung colors. So, lalo na sa PowerPoint kapag, iba may presentation, masakit sa ulo kapag masyadong colorful. Next is yung color combination. So, ayan, isang family lang ng color yung gagamitin natin. Using words instead of visual. So, iwasan po natin yung wordy. Hanggat maaari gumamit tayo ng photos and mga GIF, moving backgrounds. Kapag meron po tayong paragraph, gumamit tayo ng 50 to 60 characters per line lang. Huwag po natin punuin yung buong box ng letters. So, magulo tingnan. So, dapat ganyan lang siya. Yan yung minimum. Okay? Place letters in such a way that your text looks organized. May spaces din po sana. So, saan nyo po yung nakikita sa Photoshop? Ito po yan. Ayan. So, i-maximize po natin yung character tool. Meron po yan sa Photoshop. Makikita nyo yan sa window. I-activate nyo lang. Meron dyan. Nandyan yung font style, font color, and then, ito pong part na to yung maganda kasi siya yung nagwa-widen sa text spaces in between characters. So, nandito rin yung alignment in between paragraphs, ayan. Yung spaces in between na ito, dito yan siya. Okay, and then font style, ayan. Ayan, yan, dyan lang yan siya sa character tool. Next, yung CMYK. Mas wide po kasi yung colors kapag CMYK. So, i-click lang natin yung color mode, piliin yung CMYK. Ayan, so kapag for posting lang RGB color. So, hindi po ito nagagamit ng mga beginner. So, after this discussion po, sana magamit ninyo kung may nagle-layout po sa inyo. Ayan. Grammar. Last na po ito, watch your grammar, spelling and punctuation. Very important po ito pag nagle-layout tayo. Kung hanggat maaari by line tayo mag-check. Kasi kapag nagawa mo na, hindi mo na siya mababawi. So, medyo mahirap na. Uulit ka na naman. So, make sure you're proofread. Kailangan natin i-proofread kahit saan naman, di ba? So, hindi mo alam kung saan may typo error. So, i-share ko lang po yung last edit na nagawa ko nitong huli lang, nung may time ako. Ayan. So, yan po yung pinaka-latest ko na nagawa. Ang nagamit ko dyan ay white, meron po akong white spaces dyan dito sa baba. Kasi ako po pag nagle-layout, ayoko po ng maraming nakalagay sa totoo lang. So, gusto ko po may space na blank kahit papano mayroong maliwanag. And then, fun din ako ng color black. So, enjoy na enjoy ko kapag nagle-layout ako ng black. Kasi kahit anong kulay pwede kong idikit sa kanya. Hindi mahirap haluan ng ibang color. And then, ginamit ko dito ay, actually dito, hindi ako nasunod kasi dapat 3 lang. Pero ang nagamit ko dito ay 4. Pero naka-background lang yung ibang font style. So, isang font dito, dito ay Times New Roman. And then, ito ay Montserrat lang. And then, separate na itong dalawa. So, yan. And then, yung kulay ko is contrasting din. Combination lang yan ng black, white, and gold. Gold rose ba to? Rose gold. Ayan. So, hindi siya masakit sa mata. Sa akin. Para sa akin. So, ayan. Ginamit ko lang naman yung yung tinuro ko kanina at diniscuss ko. And then, you get something new. So, sana po ma-apply niyo po ito kapag gumawa kayo ng design soon kapag natuto na po kayo lahat sa Photoshop. Thank you!